Ito ang aral ng Baptist. Not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood, by virtue of which... Tinan nyo kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan, di totoo yan. Walang best na ganyan sa Biblia. Hindi na kailangan ng gawang mabuti para maligtas ka, ma-justify ka sa pamagitan lang ng dugo ni Kristo. Ligtas ka na. Kanino uma-apply yung dugo ni Kristo? Yun ang tanungin mo muna baka mamaya ikaw lang ang nag-apply sa sarili mo na ikaw na-redeem na ng dugo ni Kristo Para ma-redeem tayo ng dugo ni Kristo, may processes na tinuturo ang Biblia. Pag-ibig sa kapwa, hindi ba yun gawa ng mabuti? Paggawa ng mabuti yun sa inyo wala na, hindi na kailangan. Biro mo, sabi nun sa inyong doktrina, is bestowed not in consideration of any works of righteousness. Mali, kapatid. Hahatulan tayo sa gawa. The blood of Jesus Christ does not apply to the Baptist Church, because the blood of Jesus Christ applies to the true church of the Bible, not the Baptist Church. Hindi ko alam kung matatawa ako dahil sa mga mali-mali niyang paliwanag, or maaawa ako dahil hindi niya alam ang katotohanan at maraming naniniwala sa kanya. Wala nga ba sa Biblia na maligtas ang tao or aariing ganap ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga mabubuting gawa? At wala daw mismo sa Biblia yung kanilang binasa na mula sa aklat ng Baptist. Ito pong sabi kasi sa Biblia. May referensya po yun galing sa Biblia. Ang sabi kasi dito sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Akala ko ba wala sa Biblia? Bakit may mababasa na hindi sa ating sariling katuwiran tayo ay nangaligtas, kundi sa kanyang habag tayo ay iniligtas ng Diyos? Malinaw dito na ang tao pala kahit walang pananampalataya sa Panginoon, may kakayahang gumawa ng mabuti, pero hindi sa pamamagitan ng mabuting ito tayo ay maligtas. Dahil ang kaligtasan ay sa habag ng Diyos. At ang habag ng Diyos at ang kanyang biyaya ay hindi po yan magkahiwalay. Dahil nung nahabag ang Diyos sa atin, dahil tayo ay mapapahamak sa impyerno dahil sa ating kasalanan, ibinigay niya ang kanyang biyaya, which is si Kristo, na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, siya ay naipako sa krus na ilibing at nabuhay muli sa ikatong araw upang bayaran ng ating kasalanan. At ang dugo ng Panginoong Hesukristo ay applied sa mga nagsisampalataya sa Kanya, hindi sa mga sumusunod sa Kanya. Halimbawa sa Acts 20 verse 28, now we are purchased by His own blood. Sila ay tinubos na ng Panginoong Hesukristo bilang iglesia, bilang individual na mananampalataya, at hindi tutubusin pa lang. Bakit pa sinabi na purchased with His own blood kung hindi pa pala natubos? Dahil ang paggawa ng mabuti, ang pagmamahal sa kapwa, ang kawang gawa, ay bunga yan ng pananampalataya mo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, let your light so shine before man, that they may see good works and glorify your Father which is in heaven. Sino yung inutusan niya na gumawa ng mabuti, magmahal sa kapwa, kundi yung iglesia ang kanyang sinabihan? So malinaw dito, may referensya sa Biblia na ang mabubuting gawa ng tao ay hindi kaparaanan upang tayo ay ariing ganap sa harapan ng Diyos, kundi sa habag ng Diyos tayo ay iniligtas. At hindi po magkahiwalay ang biyaya at ang habag ng Diyos. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, ye are saved by grace through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Sa verse 10, yung mga naligtas sa verse 8 ay itinalaga sa mga mabubuting gawa. And we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yun po ang sabi sa Biblia. So, kailangan mo munang maunawaan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na ito ay sa pamamagitan ng biyaya at habag na dapat nating sampalatayaan. At nagawa mo na yan bilang mga mananampalataya, tayo ay sumunod sa katuwiran ng Panginoon, sapagkat diyan tayo itinalaga bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo ngayon, napakaraming denominasyon ngayon, napakadaming relihiyon, pero iisa ang kailang aral pagdating sa kaligtasan. Na ito ay sa pamamagitan ng kailang sariling kabutihan. Hindi na sila umaasa sa biyaya ng Panginoon. Kinukuha na nila yung kaligtasan sa pamamagitan ng kailang sariling kakayahan. Pero iba po sa Biblia. Ang sabi sa Biblia,
Kung ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang lahat ng iyong mga nagawang mabuti, basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Iba po ang tinuturo ng Biblia pagdating sa kaligtasan. Ito ay mananatiling biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ang habag ng Diyos ay ipinakita niya sa bawat isa sa atin. Kaya tignan nyo, yung mga apostol at ang mga sinuunang Kristiyano, dahil sila ay umasa sa biyaya ng Diyos na kanilang sinampalatayaan, sila ay mayroong katiyakan ng kaligtasan. Pero tingnan nyo itong mga nangangaral na ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hanggang ngayon, sa kailang ginagawa ay wala pa rin silang katiyakan ng kanilang kaligtasan. So saan ka maniniwala? Sa Biblia o sa tradisyon ng mga relihiyon at ibang denominasyon?